Pakiagutin. Oops. Ang ating pamagat ng ating paksa ngayon ay Chosen by God, Part 1. Okay? At ito po ay umpisa natin. Mahabang aralin po ito. Okay? At ang paksa natin ay matatagpuan pa rin natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 1, 2. Okay? Minsan pa po tayo ay tumayo at ating pong basahin ang paksa na ito sa wika mo ng English. Okay? At maganda po kasi yung mga talata na ito. Okay? Sabi po dito, 1 Peter 1, 1 and 2, Peter, an apostles of Jesus Christ, to those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, that you may obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. May grace and peace be yours in fullness measure. Sa Tagalog po ay mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinababanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa magitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Pwede na po kayong maupo. Ito po ang salita ng Panginoon. Dito makita natin yung kahalagahan ng pagsulat ni Pedro at binibigyan niya po ang yung chosen o yung hinirang o pagpili ng Panginoon according to the foreknowledge of God. Okay? So dito po ay pag-aaral natin yung talagang theological, no, yung pag-aaral tungkol sa Diyos. Okay? At ito po ay makikita nga natin sa maiksi, sa verse 1 pa lamang, sa umpisa pa lamang ng pagsulat ni Pedro, okay? Ay talagang binibigyan niya yung subject of election o being chosen by God, okay, yung pagpili ng Diyos. Sabi po ni ni A o Arthur W. Pink, okay, na siya po ay isang gifted Bible teacher and scholar na namatay noong 1952, ay minsan po sa kanyang pagsesermon, sinimulan po niya ang mga salitaan nito. Sabi niya, I'm going to speak tonight on one of the most hated doctrines of the Bible, namely that of God's sovereign election. Okay? Sa kanya raw pasimulan ng kanyang pagsisermon ay bibigyan niya ng pahayag o topic ang isa sa pinaka-hatred. Okay? Kumbaga ay naiinis o nasusuklam yung iba sa sobrang na kapangyarihan na makapangyarihang pagpili ng Diyos. Okay? Tama po siya, ayon po kay John MacArthur, ito po ang hated doctrines o ayaw tanggapin ng maraming mga tao. At yung pang nakakalungkot, yung pang sinagsasabi na sila yung mga Kristiyano. At later, sa kanyang mga sulat, ay nakita ni John MacArthur ang napakagandang mga pahayag ni A.W. Smith. Sabi niya, yung God's sovereign election, okay, yung walang hanggang kapangyarihang pagpili ng Panginoon ay ito isang napakahalagang katotohanan, okay, na ika nga ay kinasusuklaman o kaya at din ay minumura, okay, rooted and revived by the majority, na marami. At yung pong maraming pa yun ay yung nagsasabing mga Kristiyano daw sila o believer. Okay, ang sabi po ni W. Smith, nais niyang ipahayag o let it be plainly announced na ang kaligtasan po natin ay nagpasimula hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Okay, linawin po natin. Okay?
Ang kaligtasan po natin ay galing po sa kalooban o naisin ng Diyos, hindi sa tao. Kung hindi po ganoon, kung hindi po nagpasya ang Diyos, wala po sa atin ang pwedeng maligtas. Intindihan niyo po ba yun? So, for the result of the fall, ang sabi pa niya, ang dahilan po ng pagka-fall, ang term na fall po ay ito po yung term theologically nung nagkasala si Eva at si Adan. Simula po na nagkasala si Eva at si Adan, ang tao po ay nawalan ng desire, hangarin o kalooban na siya'y gumawa ng kabutihan. At maging yung tinatawag na elect o yung pinili ng Diyos, okay, themselves have to be made willing. Talagang kikilos pa rin ng Diyos para magkaroon sila ng naisin na lumapit sa Diyos. Kaya po, yung mga taong ayaw maniwala sa ganitong doktrina, sila po yung talagang sumisigaw ng galit tungkol sa ganitong katuruan. Ganyan. At yun din, sabi pa rin ni A.W. Smith, okay, yung mga merit mongers, okay, ito po yung mga tao na ang hangad po ay yung merong karangalan, gantimpala, yan po yung kailang gusto. Okay? Ito po mga merit mongers na ito ay hindi po sila papayag sa supremacy of the divine will. Okay? Yung pagiging makapangyarihang kalooban ng Diyos at yung pagiging inutil ng human will. Ang kinauwian po nito, ang resulta po sa kanilang paniniwala ngayon, sila po yung mga galit na galit at talagang nilalapastangan nila, okay? At tunituluksaan nila ang yung eleksyon, okay? Yung pagpili ng Diyos by the sovereign pleasures of God. Okay? Yung pong pagpili po ng Panginoon ay ayon po sa kanyang kagustuhan. At kaya po itong mga taong ito, sila po yung mainit na talagang sumisigaw tungkol sa free will of the fallen man. Ito po yung nagsisigaw na ang tao ay mayroong free will na tanggihan o lumapit sa Diyos. Okay? So yan po ang mga turo ni A.W. Smith. Ano pong ibig sabihin nito, yung mga katagang iyong na binanggit ni A.W. Smith? Ang sabi po ni John MacArthur, ang ibig lang po sabihin, he's saying na talagang it is hard for some people, okay, mahirap para sa ilang tao na tanggapin ang biblical doctrine of sovereign election. Okay, pag-aaralan po natin yan na talagang nakalagay sa Biblia na mayroon talagang pagpili ang Diyos. Mahirap para sa tao to acknowledge ang katotohanan ng salvation is an act of God. Gawa ito ng Diyos. Hindi po gawa ng tao ito. At dahil po sa kailang fallenness o yung kailang pagkahulog sa kasalanan, he wanted to assume, ang gusto po ng tao ay magkaroon po siya ng responsibilidad, even it is a small responsibility for having believed. Yung nag-pray sila, nanampalataya sila, akala nila responsibilidad yun. Nasa tao yun. Kung mananampalataya sila o tatanggi, parang bang mayroon din silang part. Kaya po nauso po yung faith plus work. Okay? Nakakalungkot. Pag naaralan nyo ito, natutunan nyo ito ngayong umaga, okay, ay talagang maniniwala kayo sa doctrine of grace. Okay? Ang tao po, dahil sa kanyang kasamaan, ay gusto niya na meron siyang credit desperately for having made a right choice. Okay? Para bang yung pagpili niya sa Diyos ay talagang merong kredito to para sa kanya. Okay? At sa ating pong pag-aaral ng Doctrine of Elections, makikita po natin na ito ay isang repulsive o kasuklam para sa atin. Bakit? Kasi ito ay dahil sa ating standard o kay panuntunan ng tao. Sabi ng iba, it seems unfair that God should, okay, out of all the world of human being, meron siyang pipiliin at meron din naman siyang hindi pipiliin. Diba? Ganyan ang paniniwala ng iba. Hindi natin matanggap. Kumbaga, nire-repulse natin to. Okay? Ayaw nating tanggapin. Bakit? Dahil sa ating standard, human standard. Sabi natin ay unfair naman ng Diyos. Okay?
Bakit sa buong mundo, sa sangkatauhan ay meron siyang pipiliin at ayaw niyo sa kanyang diskresyon o pasya at meron namang iba. Okay? Pero intindihin po natin. Okay? Ang reason kung bakit po doon, the reason man so desperately want to have a part is because of his holiness. He wants to exercise his pride. May yabang po siya. Okay? So yun po ang kanyang gusto. Dahil nga po nahulog siya sa kasalanan, gusto niya na ipakita na meron akong bahagi para ako maligtas. Nasa sa akin yan. Naalala ko tuloy na pinag-aaralan ko to, ito yung nangyari kay Lucifer. Si Lucifer po ay pinakamaganda, maganda, at namumuno sa mga anghel. Pero gusto niyang pumantay sa Diyos. Nandoon yung kanyang pride. Nilikha lang siya, pero gusto niyang pumantay. Hindi pwede pong lampasan mo ang lumikha sa iyo. Ganyan din po ang tao. Gusto niya na meron siyang bahagi para sa kanyang kaligtasan. Mayabang siya. Intindihan niyo yan? So, yan po ang makikita natin. Okay? So, makikita po natin dito, ang real issue ay walang iba kundi yung kanyang pagkahulog. Okay? Yun po ang kanyang pride. So, tungkol naman sa usapin ng pagiging unfair. Diba? Narinig nyo, unfair naman yun. Diba? Ang Diyos ba ay unfair? Definitely, ang sagot ay no. God is never to be measured by any human standard. Ang tao kasi, kaya mo sinasabi unfair kasi sa standard mo, sa pananaw mo. Pero tandaan po natin, certainly not by human standard of fairness, which is also a reflection of man's holiness. Sinusukat mo ang ginagawa ng Diyos ayon sa panukat ng tao. Ikaw naman ang tao ay nahulog sa kasalanan. Di ba? Sabi nga, are we so foolish? Di ba? Kamang-mangan yun. Na-i-assume natin that we who are fallen, tayo mismo na makasalanan, nahulog sa kasalanan, makasalanang tao, ay meron tayong mas mataas na standard kung what is right than an unfallen. Ang Diyos ay hindi nahulog sa kasalanan. Siya ay walang hanggan ng kaalaman at eternal holy God. Imagine mo yun. Di ba? Kamang-mangan yun. Ano tawag natin doon? Pride yun. Mapagmataas ka. So nakita po natin, yan ang malaking problema ng tao. Kasabihan mo ang Diyos unfair. Diba? Hindi mo alam ang sabi ng Biblia. Ito. Kaya po, sa church natin, ipapahayag natin kung sino ang Diyos. The reason why we are here, we want to preach God and you must worship God. Hindi para magpasigla ako, magpasaya ako. Sasabihin natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. At sino yun? Ang sabi sa Biblia, sa Psalms 97 verse 2, ang mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya. Katuwiran at kahatulan ay patibayin ng kanyang luklukan. Sa wikang Ingles, sabi, clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are habitations of his throne. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang katuwiran, ang katarungan ay nasa pundasyon ng trono ng Diyos. That is to say, whatever anong ginagawa ng Panginoon ay ito'y nanggagaling sa pundasyon ng kanyang katuwiran at ng kanyang justisya. Okay? Lahat ng ginagawa niya, nakasalalay yun sa kanyang katuwiran at katarungan. Okay? So kaya makita po natin, it may not be human righteousness and human justice, but it is divine. Hindi po ito nakabase yung kanyang ginagawa sa hukuman ng tao o righteousness o pagiging matuwid ng tao, kundi ito'y nanggagaling yung pagpapasya niya sa kanyang pagiging Diyos na banal. Okay? Ano po pa ang sabi ng Biblia tungkol sa Diyos? Ano sabi ni Yahweh? Ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Your thoughts are not my thoughts. Okay? And sabi niya, ang inyong kaparaanan, your plans, ay hindi ko kaparaanan. Ibang-iba.
Iba yung iniisip ninyo, kayo'y tao, ako'y Diyos. Ang sabi niya, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang iyong kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Nakita niyo ba yun? Ang kaibahan ng Diyos at ng tao. Okay? So, tandaan po natin, tayo na mga nahulog, makasalanang tao, wala tayo sa posisyon para sabihin natin sa Diyos na siya, whether what God does is just, right, or fair. Wala tayo sa posisyon para sabihin natin, matuwid ba ang Diyos? Tama ba siya? Fair ba siya? Kapag ginawa mo, sabihan mo siya, ikaw'y lumalampas na, sumosobra ka na. When you say that God does not anything that is unfair, wala kang karapatan. Masabihan mo ang Diyos, unfair siya. Naintindihan niyo? So, yan po yung pagiging unfair. Wala tayong karapatan. Nasabihan natin ng Diyos kasi ibang kaisipan ng nating tao at kaisipan natin ng Diyos. Ngayon naman, tungkol naman sa kanyang pagiging justice. Okay? Pagiging matuwid. Ano pong ibig sabihin niyan? Ano po sabi diyan? Sabi John MacArthur, it is an essential, napakahalagang katangian ng Diyos. Kaya ito pong kulang sa maraming church. Hindi pinapahayag ang katangian ng Diyos. Lagi na lang love. Pero hindi nyo nakikita yung pagiging matuwid ng Diyos. O pagiging justisya. O makatabo ka ng Diyos. Napakahalaga po nito. Ano ibig sabihin nyo? That is, it belongs to His very essence. Okay? Ito po'y talagang bahagi. Okay? Napakahalaga pong bahagi ito ng kanyang pagkatao, yung pagka-Diyos niya. Okay? Ito po yung kanyang katangian. Sabi nga diyan, it belongs to His very essence, whereby He is infinite, okay, walang hanggan, at perfectly, just in Himself. Siya'y matuwid, okay, sa kanyang sarili. Okay? Hindi lang sa kanyang sarili, of Himself. Okay? Mula sa kanyang sarili. At kanya for Himself, para sa kanyang sarili. At from Himself, mula sa Kanya, at by Himself sa pamamagitan niya. So makikita po natin dito na talagang siya'y matuwid. Okay? And none other. So lahat po ng kanyang ginagawa, sabi nga po ni James Asher, sinulat niya ito na matagal na, sabi niya, the source of God's justice is His very own free will and nothing else. So ang pagiging daw pong matuwid ng Diyos ay ito'y nanggagaling sa kanyang kalooban at wala nang iba. Nakabase po ito sa kanyang sarili at para sa kanyang sarili at mula sa kanyang sarili. Kasi nga, God is a God of justice. Diba? Yung pag kanina, ang pundasyon, ang lahat ng kanyang pagpapasya ay galing ito sa righteousness and justice. Okay? So, sabi niya, for whatever He will, ano man ang gustuhin ng Diyos, ito'y matuwid. And because He wills it, kasi ginusto niya ito, therefore, it is just matuwid ito. Pag ginusto ng Diyos, yun ang pinakamatuwid. Okay? Not because it is just, therefore, He wills it. Ano ibig po sabihin niya? Yung daw bagay is just because God's will it. Kaya po naging matuwid ang isang bagay o pagpapasya dahil ginusto po ito ng Diyos. Hindi po ito ginusto ng Diyos dahil ito ay matuwid sa human standard. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagsiset ng standard. Hindi yung, ito ang matuwid sa harapan ng isang tao, tayo, nag-isip. So gagawin na yun ng Diyos, no, mali. Ang Diyos ang nagpapasya. Basta ginawa niya, yun ang matuwid. Hindi ito nakabase sa ating standard o pananaw. Naintindihan niyo yun? So, divine justice is of eternal difference. Magkaibang-iba. Different order, kaayusan, at character than human justice. At nakikita natin yan sa justice nga natin, di ba? Corruption eh. Tama no? Yung mga may sala, napapawalan sala, palakasan. Ang Diyos never. Tama?
So, kung ano yung nakita nating standard ng tao, hindi po yun ng Diyos. Kaya hindi natin pwede sabihin ang Diyos ay unfair, may pinipili siya at hindi pinipili, o kaya naman hindi naman siya just, palakasan. No. By the way, sabi nga na John MacArthur, pagtungkol sa kaligtasan, justice is not an issue. Bakit? Okay? Hindi natin pag-uusapan ng pagtungkol sa justisya, patungkol sa salvation. Because if God gave us all justice, kung gusto natin ipaira ng justice, anong mangyayari sa tao? Ha? Ang lahat ay nagkasala. Anong kabayaran ng kasalanan? Ano? Mamamatay. Saan ka pupunta? Impyerno lang tayo. Kung gusto nyo justice, punta tayo sa impyerno. No, nobody will go to hell and to heaven. Kasi gusto nyo justice. Sinong tao ang hindi nagkasala? Okay? So, tandaan po natin, ang Creator ay walang utang. Owes nothing to the Creator. Wala siyang utang sa kanyang nilikha. Kahit yung biyaya na ibinibigay niya sa mga pinili niya. Wala siyang utang. Okay? Kaya how then could God be called unjust kung ang kanya namang ginagawa is just? At ang katunayan, yung kanyang mga pinili, certain ones to be saved, when they didn't deserve it anyway, hindi naman natin deserve yun, how could that be unjust? Ang sabi nga ni R.C. Sproul, kung gusto natin ng justice, lahat tayo pupunta sa impyerno. Okay? Yung pinili ng Diyos, ano tinanggap nila? Mercy. Habag. Kasi lahat tayo, we deserve to go to hell because we are sinners. Mabuti nga may pinili siya. Okay? They deserve also justice of God. Kaya lang nahabag ang Diyos. Yun nga po ang tinatawag na grace. Kaya ito nga po, kita natin, ang salvation is never a matter of justice. It is always a matter of grace. Pure grace. Hindi niyo? Biyaya ng Diyos. Mercy ng Diyos. Kasi lahat tayo, kung gusto natin ng justice ng Panginoon, fairness ng Diyos, we will go to hell. Naintindihan niyo na. Okay? So, tandaan po natin na ito'y pagiging fair ng Panginoon. Kasi, God did it, that makes it just. Okay? Ang Diyos ang nag-set ng standard of what is just, yung matuwid. Okay? Kung hindi nyo po naiintindihan what God does, yung ginawa ng Diyos, ito po ay hindi nangangahulugan na kayo ay nabubuhay ayon sa kanyang standard. That means your standard doesn't live up to His standard. Kung hindi nyo maunawaan ito, yung panuntunan nyo, hindi kayo makaabot sa panuntunan ng Diyos. Hindi ang Diyos ang aayon sa inyong standard, kundi ang kayo o tayong tao ang dapat umunawa sa standard ng Diyos. Kasi, bakit? He is God. Ibang-iba ang isipan ng tao at ang isipan ng Diyos. Diba? Kung paano ang langit ay malayo sa lupa, gayon din ang kaisipan ng Diyos. Naintindihan niyo ba? I hope na sa ating ang pag-aaral na ito, sa Doctrine of Election, sa sinulat ni Pablo, okay? Maiksi lamang sa talatang ito ay makita natin ay buong buo, okay? Na ipinahayag ni Pablo ang patungkol sa Doctrine of Election. At yan nga po ay ginamit niya yung mga word na chosen o pinili ng Diyos. Okay? Yan po yung maliwanag na sinasabi sa verse 1, sa mga hinirang o pinili ng Diyos. Okay? At in-identify niya itong mga pinili ng Diyos sa dalawang bagay o sa dalawang kaparaanan. Una, He first identified them in relations to their place in earth, yung lugar kung nasaan sila, yung mga pinili ng Diyos. At pangalawa, ito ay na-identify niya, inilala niya, in relations to their place in heaven. Una, makikita natin dyan, pag sinabi sa earth, binanggit dito na sila'y, sabi dito, nakipamayan
sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. So iyan po, in relation, nandito pa sila sa lupa. By the way, ito po yung mga probinsya sa modern Turkey ngayon. Okay? Yan yung mga probinsya. At pangalawa naman sinasabi na tungkol sa heaven, yun yung sinasabi sa verse, chapter 2, verse 2 pala ng chapter 1, sabi, kayo pinili ng Diyos, you are chosen according to the foreknowledge of God. So yun po naman yung pangalawa na talagang in place of heaven. Okay? So yan po yung makikita natin na binanggit. Pero una muna natin, didiscussin yung umaga ang patungkol-tungkol sa earthly identification. Makilala natin. Ano sabi ni Peter? Paano sila in-address? Sila yung mga alien o stranger. Hindi po ito yung sa bubblegum. Alien. Diba? Ang alien po ay hindi po yung UFO o yung mga nano-nano, okay? Hindi po yon, okay? Mga dayuhan, ibig po sabihin yan, okay? Nang ibang bansa ka o ibang lugar. Halimbawa, pag nakakita tayo ng foreigner, puti dito, di ba? Alien po sila, foreigner po sila, hindi sila. Tayo naman, Pilipino, pumunta sa Canada, sa Europe o US, foreigner din tayo, alien po rin tayo doon. Okay? So, sabi dito ni Peter, ay sila yung mga alien, strangers sa iba't ibang lugar. Sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Okay? So, yan po yung makita natin na binanggit itong mga pinili ng Diyos. Ano sabi pa? They were scattered. Sa term po ng Greek, yung po ang tinatawag na diaspora in Greek, it means dispersion. Nagkawatak-watak po yung mga mananampalataya at mga Hudyo. Okay? Yan po ang term nila, diaspora. Okay? Ibig po sabihin yan, dispersion. So, sa term po, sa gospel, ang term po na yan ay dispersings of the Jew throughout the world. Nagkawatak-watak po sila. Tawag nila yung wandering Jew. Saan-saan, di ba? Naglipana. At ayan po ay ginamit sa John chapter 7, verse 35. Sabi yan, nag-usap-usap ang mga Hudyo saan kaya pupunta ang taong ito at hindi raw natin siya makikita. Okay? Si Jesus Christ ang nagsasabi noon. Sabi niya, pupunta kaya siya sa ating mga kababayang nasa ibang lupain ng Grego upang magturo sa kanila. So yung mga Hudyo kasi ay nagpunta, na-disperse sila kung saan-saan silang pumuntang ibang mga lugar. At yun po ay sa mga Gentile nation. At din sa James chapter 1, may binanggit din po si Santiago. Sabi mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na sa nasa iba't ibang bansa. Yan po ang nangyari sa mga Hudyo. Talagang na-disperse sila because of the persecution. Alis sila sa bansa Israel. Okay? So they were scattered. Okay? So dito makita natin, si Peter, sabi niya dito hindi lang po ito tumutukoy sa isang Hudyo na umalis sa bansang Israel, kundi may binabanggit din po siya sa verse 17 ng 1 Peter 1:17, sabi niya, walang itinatangi ang Diyos, pinapahalagan niya ang bawat isa ayon sa ginawang ito. At dahil tinawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Okay? So, hindi lang po ito literal na ikaw ay nasa Bacoor o nasa Cavite, lumipat ka ng Bisaya o Mindanao o pumunta ka sa ibang bansa. Hindi lang po yun. Kundi, ito yung sinasabi na habang tayo nandito nabubuhay pa, hindi ito yung talagang lugar natin. Meron tayong paroroonan. At ito nga po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa iyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Ibig sabihin, ang mga chosen o mga believer, temporary place lang natin ito, yung earth. Intindihan niyo yun? So, hindi lang yung sinutukoy ni James, okay, at ni John, ay yung diaspora, yun yung umalis ang Hudyo mula sa bansang Israel. Hindi lang po yun. Dayuhan kayo sa ibang Gentile nation. Kundi tinutukoy din ni Peter
na yung mga Kristiyano, yung mga chosen, ay pansamantala lang ang ating katayuan dito sa earth. Naintindihan niyo? Okay? So, I hope na maintindihan po natin. Ang tinutukoy po dito niya ay yung person, tao, na nasa environment, nasa foreign nature, at tayo'y nakikipag-aaway sa mamagitan ng ating spiritual dito sa mundo. Okay? Ang tinutukoy niya po rito ay walang iba kundi ang mga believer na spiritually alien po tayo. Ibig sabihin, ang talagang ating, di ba, heaven citizen na tayo eh. Okay? So, kapag mananampalataya ka, pinili ka ng Diyos, pansamantala lang ang pamumuhay mo dito sa daigdig nito. Whether you are Christian na Hudyo, as well as Gentile o hindi ka Hudyo, pero Kristiyano ka. Pero sa sitwasyong ito, makita natin ang Hudyo ay minority, iilan. Bakit? Kasi nga, ang sinusulatan ni Pedro ay nasa iba't ibang lugar ng mga Gentile na place. Kaya mas marami ang hindi Hudyo doon. Naintindihan niyo yun? So, hindi lang Hudyo. So, anong ibig niya sabihin? So, malamang na sinasabi ni Peter, to you Jews, hindi ito sinasabi ni Peter, who are scattered throughout the alien country, hindi lang tinutukoy niya ang mga Hudyo na nagkalat sa ibang lugar o bansa, kundi ang tinutukoy ni Pedro para sa mga Kristiyano who are alien in the earth. Ang mga Kristiyano na alien lang tayo dito sa earth. Okay? You are true alien. Totoo kayong alien. At stranger and pilgrims, naglalakbay lang kayo dito. You don't belong here sa mundo na ito. Kaya huwag niyong mahalin ang mundo na ito. Iiwan niyo rin yan. Ayan ang sinasabi ng Biblia. Anong mapapala mo? Mayaman ka nga sa daigdig na ito. May iwan mo yan. Hindi yan. Totoong patutuhan mo. Okay? So, makita natin dito, the church is a group of strangers. Okay? Scattered throughout the world away from their true home. Okay? Yun po ang gustong ipahayag ni Pedro sa mga church na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo na ang totoo ninyong bayan ay hindi dito, kundi ang yung kalangitan. Maliwanag po ba yun? Naiintindihan niyo po ba? Okay? Kaya ano po sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, ito yung tinutukoy niya po yung mga Gentile Christians. Sabi niya, tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Kasi ang mga Hudyo po sila yung may circumcision. Sila lang daw yung mga Hudyo. Okay? Katunayan o covenant, tinutuli po sila. Sabi niya, tayo yung mga sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Ang ipagmamalaki natin ay ang buhay na kay Kristo. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Okay? So, yung pagtiya sabi ni Paul, tayo, mga Gentile Christians, lahat ng membro ng church, whether ikaw ay Hudyo, Hintil man, ang buong church, we are the circumcisions of the spiritual nature. Kabilang tayo sa pinili ng Diyos. Okay? So, makita natin dito, ang tinutukoy ni Pedro dito, we are the scattered, the diaspora in the spiritual sense. Tayo yung mga mananampalatayang nagkalat sa buong mundo. Okay? In the spiritual sense. Bagamat tayo ay talagang pinanganak sa Cavite, tama? Hindi naman tayo umalis ng bayan natin o bansa. Pero tayo yung naglipana sa buong mundo. Na sinasabi ni Pedro na pansamantala lang ang ating stay dito. Okay? Bagamat yung iba ay maglalakbay, pupunta sa Canada, misa pupunta sa Australia. Okay? Maring banyaga kayo doon o foreigner o naglalakbay. Pero tandaan natin, hindi pa rin yun ang ganap na lugar ninyo. There is a place, sabi ni Pedro sa mga Kristiyano. You're still stranger. At yun yung makikita natin napakalaga. Okay? So, ano yung idea na to? So, the idea is that he's writing. Sumusulat siya sa mga believer who in the world, sa mundo na ito, are alien and stranger pa rin tayo. Dayuhan pa rin tayo.
Hindi ito ang final natin. Okay? So, he is addressing the church. Yun lang po ang simple. Na makita natin yung church na saan nga, nakalugar sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Okay? At makita natin na ito nga sabi ko sa inyo ay located saan? Sa modern Turkey. At ito po ay bahagi ng Roman Empire noong panahon ni Peter. Kaya ang mga Kristyano po ay naglipana sa iba't ibang Roman provinces. At we conclude that ito po ay makikita natin yung kanyang wide audience ni ano. At kung makikita natin sa Revelation chapter 2 verse 3, meron po doon 7 o 8 churches na binanggit po doon, di ba? Na sinabi po doon. Okay? And even yung Colossians, isa po rin yan sa mga churches na binanggit po as well. So, dito makita natin yung mga Kristiyano ay nando sa lugar ng mga place o province na karamihan doon ay hindi mananampalataya. Okay? So, si Peter ay talagang nasa isip niya ang napakaraming tao na wide ang audience niya at because dahil nga po sa persecution ng panahon na yun, ay nagresulta po yun talaga na ibinlame ni Nero dahil nga po sinunog yung bansang Roma, ibinlame ito sa mga Kristiyano. Diba? Kaya nagtakbuhan sila. Okay? So, tandaan po natin na ang mga Kristiyano ay nag-pay ng great price of suffering. By the way, hindi ko nabanggit sa inyo, si Peter, nung namatay po ang kanyang asawa, pinanonood niya habang kay. At ang sinabi ni Peter sa kanyang asawa, remember the Lord. At nung siya naman ang ipapako sa krus, ang pakiusap niya, huwag siyang ipakong nakatayo, kundi pabaliktad. Hindi siya karapat-dapat gumaya sa Panginoon. Ganon po siya binago ng Panginoon. At ayon po sa history, yung pong bantay sa kanya ay naging mananampalataya. Kaya makikita po natin ganong katindi po ang persecutions. Okay? Pero bago po siya namatay, siya po ay sumulat para sa mga persecuted o mga naglipa ng mga mananampalataya. Na-i-embrace nyo itong aking sulat kasi ito ang magtuturo sa inyo kung paano kayo magiging matagumpay sa kabila ng mga paghihirap na ito. Ganyan. Kaya ito po yung makikita natin na sinusulatan ni Pedro na mga pinili ng Diyos, they were chosen by God na naglipa na pa dito sa mundo na ito. Okay? At pangalawa na ating di-discuss nga yung relation natin sa heaven. At ito po yung napakalaga. At the things that he wanted them most to know is that they are chosen by God. Gustong iparating ni Pedro sa mga kanyang sinusulatan na naglipa na dahil pinepersecute sila at pinapatay sila. Pero gustong ipaalam ni Pedro sa kanila na sila'y pinili ng Panginoon. He wanted them to know that they are chosen by God in spite o sa kabila ng marami silang persecution, di ba? Pag ikaw ay dumaraan sa persecutions, testings, minsan nagtatanong ka, bakit nangyayari ito? Ang sagot niya, pinili kayo ng Panginoon. At iyan po ay makikita nga natin sa 1 Peter chapter 1 verse 1b, sabi niya, those who reside as alien, okay? Yung mga alien, scattered, naglipa na sa buong mundo, who are chosen. Pinili kayo ng Panginoon. Kasama sa pagpili sa inyo ang mag-suffer para sa Panginoon sapagkat piniruan tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng halimbawa. Tama? Napag-aralan natin yan. So, tingnan natin yung word na alien, who are chosen. Hindi yung alien nga, sabi sa inyo sa bubble gang. Ha? Yung alien, yung mga strangers. Ang alien na po niya ay tinatawag na mga strangers. Okay? Yun yung sinasabi niya. Alien means stranger, as we said. Ito po yung mga naglipa na sa iba't ibang lugar, okay, na hindi sa kanilang sariling bayan. Ang tawag din po sa kanila ay mga temporary residents o it means also a foreigner, okay? Ibig sabihin, hindi po sila talagang nananatili doon sa lugar nila, okay, kundi ng hindi ibang bayan. Ang tawag din po dyan, there was a city, okay, merong binabanggit sa Bible na syudad, not made with hands, hindi ginawa ng tao, kundi ng eternal in heaven.
Okay? Meron pong inilaan ng Diyos na lugar doon sa langit. At kung titingnan nyo sa Hebrews chapter 12, verse 22, ang tawag diyan ay Zion. Okay? So, yan. Shoot nyo lang po. So, tandaan po natin na itong Eni na ito ay walang iba kundi ang church din. Ito po yung mga tinubos, the redeemed. Ito po yung mga believer o mananampalataya na pinili. Ang tawag sa kanila ay eklektos o ibig sabihin to call out. The called out ones, mga pinili. So ito po yung mga verbal adjective patungkol sa mga mananampalataya. Ang ibig lang po sabihin niyan, it means to pick out or to select o pinili. Okay? So by the way, kaya ko natin gustong ibigyan ng emphasis to sapagkat yung nagtuturo ng iba, yung word na election o chosen, yung po daw ay title. No. Ang elect, chosen, o pick up, o pinili ka, tao po yun, mananampalataya po yun, hindi po yung posisyon. Okay? Yun po kasi ang katuruan ng iba. Okay? So, gusto lang natin bigyan ng emphasis dito, you are the chosen alien. You are the select alien. Ito po ang term para sa Christian, yung kulang ibig sabihin ito. Hindi po ito posisyon. Tama? Kasi nga sabi ay, they were called out, yung mga apostol, binigyan ng posisyon. No? Ang word na alien, foreigner, believer, chosen, pinili, Christian po yan, o believer. The chosen, mga pinili, yun po yung mga niligtas. The saved are the chosen. Maliwanag po ba? By the way, ito po yung term na ginamit sa Israel, okay, of the old to identify them, para makilala sila. Okay? At tingnan natin yan sa Deuteronomy chapter 7 verse 6. Sabi niya, kayo ang bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. At sabi pa sa verse 7, hindi ko na binandya sa inyo, sabi niya, pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa marami kayo kaysa sa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo nga ang pinakamaliit sa lahat eh. So, ang pagpili ng Panginoon, kung marami ito, o China ba, pinakamarami, di ba? Hindi. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Nag-promise kasi siya kay Abraham. At ito ay dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kita niya? Sabi nga ay, sabi nga na John MacArthur na dapat isipin natin, no? Ang Diyos daw ay hindi lang nakaupo sa langit at sinasabi niya, sana meron pumili sa aking nasyon, no? Hindi po siya naghihintay. Sino kaya ang lalapit sa akin? Sino kaya pipili sa akin? Hindi po. Walang tao ang pipili sa Diyos. Kaya ang Diyos ang pumili. Hindi niya? Kung maghihintay ang Diyos na may pipili sa Kanya, gagawin siya, kikilalanin siya Diyos. Walang pipili. Kaya ang Diyos ang humirang sa kanila. Hindi niya? Sabi pa sa Deuteronomy chapter 14 verse 2, kayo ang bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Siya yung nagpasya. At ang pa sabi sa Psalms 105 verse 43, ang kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hinirang ay may awitan. Okay? Sabi sa English, and he brought forth his people with joy and his chosen with gladness. Siya mismo pumili. At sabi nga sa Psalms 135 verse 4, siya rin ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang pinili niya at kinupkop. Nakita niya yung pagpili ng Panginoon. Ngayon ang tanong, yan ay sa bansang Israel. Ito ba totoo sa church? Ganun ba rin? Nagpumipili ba talaga ng Diyos? Of course. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang plano. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang pamamaraan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Old Testament, no one seeks after God. Walang naghahanap sa Diyos. Pastor, di ba meron namang nasimba?
Tanungin niyo, ba't ka nasimba? Ang Diyos ba hinahanap niyo? Pagpapala. Ano turo-turo? Sumimba ka ng 9 days, pagpapalaan ka. Eh, hanap niyo yung pagpapala, hindi naman Diyos eh. Maniwala ako sa inyo, di ba? Kaya naman, gagalit kaya ako nasimba dahil gumaling kayo. Hindi Diyos. No one seek after God. Yan ang sabi ng Biblia. Ang hinanap niyo yung pagpapala. Hindi yung Diyos na nagpapala. At sabi pa rin ng Old Testament, there's none righteous. Walang matuwid. None one. Maraming yung simba ng simba. Tingnan mo ginagawa sa kapwa na tao. Kaya makita po natin dito, ang Diyos mismo ang pumili sa tao. God chose His people, Israel, by His own free choice. Siya ang nagpasya nito. Gayun din ang ginagawa niya sa church. We are the elect. Tayo yung mga pinili. At tingnan nyo ha, sabi ko nga sa inyo, ito'y tao. Tingnan nyo sa Matthew chapter 24 verse 22, sabi niya, sa katunayan, ito yung prophecy na mangyayari in the future, doon sa tribulation time, kung hindi daw paiikliin ng Diyos ang panahon iyon, sabi niya, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang o elect ng Diyos, paiikliin ang panahon na iyon. Kita nyo, napakatindi ng persecutions. Papaiksi niya. Alang-alang saan? Sa mga elect, sa mga hinirang niya. So again, it is tao. It is a believer. Hindi posisyon. Maliwanag ba? May pinili talaga ang Diyos. At sabi pa niya, ito pakatandaan niyo ito, mag-ingat kayo dito. Sabi niya, sapagkat darating daw, magsisilitaw ang mga bulaang Kristo, ang mga bulaang propeta o tagapagturo, at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. Naintindihan niyo ba yan? They will try, if possible, dadayain nila ang mga elect. Kaya mag-ingat kayo, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Kung talagang elect kayo, nasa kamay kayo ng Panginoon. Pero dahil sa inyong pamangmangan, ayaw nyo mag-aral ng Biblia, maloloko kayo paminsan-minsan. They will try, kung pwede, sabi nga sa English, if it were possible, they shall deceive the very elect. Pero tandaan natin, kapag nasa kabay ka ng Panginoon, hindi ka niya matatanggap. Parang si Peter, naalala niya yan? Na-deceive siya ni Satanas. Kasi bakit? Kaisipan ng tao ang iniisip niya. Sabi niya, lumayo ka, Satanas. Hindi kaisipan ng Diyos yung iniisip mo. Kaisipan ng tao. At alam natin, galing sa demonyo. Yung ayaw ni Peter, na ipapos siya sa cross. Ang tanong, sasabihin natin, nagmamalasakit naman si Peter eh. Ang tanong, yung bang gusto ng Diyos? Kanya? Even if possible. Kaya, mga kapatid, mag-aral kayo ng Biblia para huwag kayong madaya ni Satanas. No, para huwag kayong sabihan din ng Panginoon, lumayo ka, Satanas. Ang kaisipan mo ay hindi sa Diyos. Ako niya? Pero gusto ko sabi niya sa'yo, di ba napag-aralan natin? Ang hinirang ng Diyos, God molds, hinuhubog ka ng Diyos, and God holds you, iingatan ka ng Diyos. Kaya sabi dito, if possible, even the elect. Kaya ito yung maging challenge sa inyo, mag-aral kayo, kaya I challenge you next Sunday, umattend kayo ng ating pag-aaral ng tamang doktrina. Okay? So, it is a term, no, yung election o elect ay term para sa mga mananampalataya. Ito pa. Sabi pa nga, sa verse 31, sabi niya, sa hudyatang malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So again, ito yung gathering of the saint o mga believer. Maliwanag. Okay. Again, it is not the title. It is a person na saved, chosen by God.
At ito pa, ito nga sabi ko sa inyo, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Inyo, kung kayo inaapi, inaabuso, kayo, dahil mananampalataya kung sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti, di ba? Yun yung turo kay Pedro, di ba? Ano ginagawa ni Pedro? Kasi hindi niya masabi, magdala kayo ng ano yun, tabak, o kaya yung mga military, armas. Hindi, ayaw ng Panginoon. Ipaghihiganti kayo. Okay? Sabi nga diyan, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hinirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya may pagpapahinuhod sa kanila. Okay? Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Kaya huwag kayong maghiganti. Ang Diyos ang maghihiganti sa inyo. At ito pa, apaganda to. Sa Romans chapter 8:33, sino ang maghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Yung magsasakdal sa inyo sa hukuman. Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanya. Siya na yung pinakamataas ang di ba? Pag meron tayong kaso, di ba, sa municipal court, court of appeal, tama? Hanggang sa Supreme Court, di ba? Tama? Inaapilan mo yan. Ang pinakamataas na korte ay ang Diyos mismo maghahatod. Kaya sino magpaparatang sa iyo? Natatakot ka, baka yung tanggapin ng Diyos, baka yung kasalanan ko hindi napatawad. Kapag hinirang ka ng Diyos, walang maghaharap ng paratang laban sa iyo. Absuelto lahat yan because of what Jesus did on the cross. Baka yan? Sana. And then, sabi niya sa Colossians chapter 3, verse 12, kayo nga, dahil sa kayo'y hinirang ng Diyos, okay? Ito dahil kayo'y pinili ng Diyos, minamahal niya, at pinili para sa Kanya, ano dapat natin gawin? Dapat tayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiisin. So yan po ang mga katangian na makikita sa mga pinili ng Diyos. Kaya siguro tanong nyo kanina, Pastor, paano ko malaman? Ako hindi ko kilala kung sino yung mga pinili ng Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ito yung gustong makita ng Diyos sa iyo. At kung nakikita mo na ito sa buhay mo, ako pala pinili ng Diyos. Nagiging mahabagin ako. Nagiging mabait ako. Nagiging mapagpakumbaba ako. Nagiging mahinahon ako. Nagiging mapagtiisin ako. Yan ang nangyari kay Pedro. Naku yun? Kaya nga, pinadadaan kayo ng pagsubok o testing, hindi dahil para sa Diyos, kundi kayo mismo, malaman ninyo, ako ba hinirang ng Diyos? O, yung iba kasi, kapag tinesting, nagre-rebelde sa Diyos, nagagalit sa Diyos. Pero kapag tinesting kayo ng Panginoon, titingnan yung faith nyo kung totoo. At yun ay nagpo-produce ng mga magagandang karakter. Okay? Kaya tayo pinili ng Diyos para maging banal at mahal niya. Kaya He is determined to set His love, yung kanyang pag-ibig sa atin, at for no reasons of ours at all. Hindi dahil sa ating sarili, but strictly of His own free choice. Hindi yan dahil mabait ka, may potential ka, pogi ka, may kakayanan ka, mayaman ka. No. Yun ay pinili ka ng Diyos. The elect of God, that's who we are. Kapag pinili ka ng Panginoon. Agay sabi sa inyo, hindi natin alam. Sabi, you have been chosen of God to be a holy and beloved. Okay? He is determined to set His love on you and me for no reasons of ours at all. Hindi dahil yun sa atin, kundi dahil talaga sa kanyang free choice. The elect of God, that's who we are. Okay? Ngayon, ang susunod makita natin, kilala ba natin ang elect? Mga elect o mga pinili ng Panginoon? Hindi. And this is the reason kung bakit sinabi ni Pedro kay Timoteo, pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos. And this is the reason why we evangelize. Upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo. Of course, kaya ang purpose natin, why we evangelize, is to preach the gospel at magre-response ang mga elect.
Magsisisi sila, mali yung aking ginagawang pamamaraan, direksyon ng aking buhay. Si Kristo lang pala ang magliligtas sa akin. Kaya we need to preach the gospel about Jesus Christ. Kasi hindi natin alam kung sino ang elect. Okay? Sabi pa niya kay Tito, sabi ni Tito, mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang pagtibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Okay? At upang palawakin ang kailang kaalaman tungkol sa katotohanan makapagpalapit sa atin sa Diyos. And this is why ito'y nangangaral tayo para palawakin ang kailang kaalaman, para hindi tayo maloko ng mga bulang tagapagturo. At para sa ganoon yung ating katotohanan ay talagang lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Okay? At ito pa, napag-aralan natin ito sa 2 John. Tinawag niya yung babaeng kanya sinusulatan na chosen lady, the elect lady, di ba? Sa verse 13 ay sabi, hinirang o elect sister, may kapatid itong babae na kanyang sinusulatan. Again, sabihin sa inyo, ito ay tao. It is a person or believer. Okay? So, na natin na ang term na elect, okay? The term elect or chosen ay kahalintulad ng Kristiyano o ligtas o saved o born again. Maliwanag? So, yan po makita natin na talagang ang pagsulat ni Pedro sa mga elect of God o chosen of God, ito lang po ay ibig sabihin believer ka o mananampalataya o Kristiyano. Okay? At ang napakalagang mayaman na katotohanan nito of that term ay para ipaalala sa atin that we are chosen of God. Tayo'y pinili ng Diyos. He made the choice, not us. Kaya yung sabi mo, tanggapin mo ang Diyos, hindi mo matatanggap ang Diyos kung hindi ka pinili ng Diyos. Sabi sa John, walang makakalapit sa akin maliban na ilapit sila ng Ama. Kaya walang sa ating kapangyarihan ang ating trabaho bilang tagapagturo, mangangaral, is to preach the gospel. Kapag kinahabagan sila ng Diyos, mananampalataya at magsisisi sila. Pero sabihin mo, patatanggapin mo siya, this is mali. Karamihan po ng ganoon. Peki lang po yun. Karamihan yung ganoon. Umalis ka na lang. Sige, gagawin ko yan. Tama? Huwag kayong manangas sa sinasabi ng tao. Yan po ang nangyayari ngayon, easy bilibidism. Taas kamay, punta dito sa aisle. Pero hindi naman po totoo yun. Ang Diyos po ang pipili. Ang trabaho natin, mangaral. Ipangaral natin ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid. Siya di Diyos ang pag-ibig. Kaya niya ginawa ang pagsugo niya sa kanya. Okay? So, ano po yung makita nating iniisip ni Pedro sa mga bagay na ito? What he's saying to these persecuted Christians? Ano sinasabi niya sa mga persecuted Christians na naglipanan sa iba't ibang lugar? Ang sabi niya, hey, you may not be the choice of this world, but you are the choice of God. Mga kapatid, kung hindi man kayo pinili na isang tabi kayo ng mundo, hindi kayo pinaburan ng mga barkada ninyo, kinamuhian kayo ng mundo na ito, unang lipunan ng ito, tandaan nyo, pinili kayo. Napakaganda, di ba? Makita nyo ba yun? Di ba, minsan, yung alba, bata ka, wala akong kaibigan, nag-alisan sila, kaya wala akong pamilya, nag-alisan sila, di ba? Minsan, yan na nagpapasaya sa atin pag mga Christmas, mga New Year, family. May pamilya nga kayo, inuman, saya kayo, wala namang Diyos kayo. Kawawa rin kayo. Ang mahalaga, kabilang kayo sa pinili ng Diyos. Ito po'y napakahalaga. Very comforting. At ito'y napakayamang katotohanan na dapat nating mapakinggan. At ito po, ang naisin nito is to encourage the persecuted believer.
yung mga pine-persecute, na wala ka sa comfort zone mo. Dapat nandoon ka. Dahil sa persecution, umalis ka, nag-alisan kayo, nagkahiwalay-walay kayo. Dahil sa iyong buhay na pagsunod sa Panginoon. Maaaring galit ang mundo sa inyo. Pero ang sabi ni Pedro, pinili kayo ng Diyos. Alam nyo, isang karanasan ko yung pagpasko, dati noon sa dating church namin, uso pa yung pag 31 may church Kumbaga, aabutan ka ng pag lipat ng taon sa church. It so happen, ako yung munta sa Banalo po yun, kami taga Maliksi. Karamihan po na nandoon ay nilalakad lang sila, ako sasakay. Wala akong masakyan, panay paputok. Awang-awa ako sa sarili ko, ako lang mag-isa, wala pa akong sasakyan. Hindi pa ako marunong mag-drive kasi uno. Kasi ko, Lord, pag ako nagkapamilya, gusto ko sama-sama kami. Ayokong ako lang mag-isa, napunta sa church. That's my prayer. Pero awang-awa ko noon sa sarili ko. Putukan, ingay, wala akong masakyan. Halos mag-aalauna na ako nakauwi. Buti nakasakay pa ako. Pero walang nabiyahan yun, usually, di ba? Tama? Mga kapatid, baka meron kayong mga ganoong sitwasyon sa buhay ninyo na sa pagharap natin sa bagong taon na ito, na sana magbigay ng encouragement sa atin. Nasaan ka man naroon, maglalakbay ka man, magtuturista ka o mga ibang bayan ka o whatever, ang anumang sitwasyon mo, nawalan ka ng trabaho, malungkot sa buhay mo, ano man ang mangyari in the future. Tandaan natin, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, you are safe and secure. Kasi pinili ka ng Diyos. Kapag pinili ka ng Diyos, ito'y tiyak at walang alam. Ay ito'y alam. Panginoon, salamat sa mga katotohanan ito na ikaw ay Diyos na makatarungan, na ginagawa mo kung ano yung nakakabuti at nakakalugod sa iyo. Alam naman namin na ang lahat ng tao, kami ay hindi deserve na mapatawad o maligtas dahil sa aming kasalanan. At alam po namin yan at wala kaming maililihim sa iyo. Ngunit salamat sa iyong biyaya at habag sa amin at mayroon kang pinili. Maging ang bansang Israel o ang mga hinirang mong mga mananampalataya upang ipamalas sa mundo na ito ang kaibahan ng pagiging anak mo at mga pinili mo, Panginoon. Kaya magpapasalamat kami sa sulat ni Pedro na sa kabila ng pinagdadaanan lang mga persecution, kahirapan, nanatili sila, Panginoong, umaasa sa iyo. Sapagkat nandoon yun yung pag-iingat mo. Pag pinili mo kami, walang makakapagbigay ng hatol sa amin. Walang makakapaglayo sa amin sa pag-ibig mong Panginoon. Ano man, kamatayan man, kagutuman man, kahirapan, whatever. Sapagkat ganap at perfect ang iyong pagpili, Panginoon. And Lord, we are so much thankful and gracious, Lord, na pasalamatan ka sa iyong walang hanggang habag at awa sa amin. Na hindi man kami karapat-dapat, ay laging dapat mo kami because of our Lord Jesus Christ. And Lord, we continue to pray na patuloy kaming mag-aaral, ipapangaral ang iyong salita, ang katotohanan, upang huwag kaming madaya ng mga maling katuruan na naglaganap at pumapasok na sa mga simbahan. Kaya sinabi mo if possible, even the elect ay gusto nilang i-deceive, Panginoon. But we thank you, Lord, for your prayer. Just like we pray for Peter. Hindi ng aming inaasam at yung pangako mo na ginagawa mo hanggang ngayon
ipinapanalangin mo po kami at hindi kami mahuhulog at tuluyang madaya ng maling katuanan, pananampalatayang itinuturo ng mga bulaang tagapagturo na ito. Yeah, we thank you and we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po natin ang Panginoon.